Mga utol, may isang bundok sa Timog Luzon na hindi tinatawag na banal dahil lang sa ganda ng tanawin nito. Tinawag itong banal dahil may mga lugar dito na para bang may sariling isip, may sariling kaluluwa. May kwento ng mga naglalakad na pilgrim na sinasabing may gabay na matandang kasama nila, pero nang lingunin, wala na pala silang kasunod. Ang tanong, sino ang gumagabay sa kanila? Handa na ba kayo sa bundok na kahit mga veteranong mga ngaso, hindi basta-basta pumapasok? Mga utol, kung mahilig kayo sa mga kwentong may halong hiwaga, takot at pananampalataya, pindutin ninyo ang follow o subscribe button. Hindi natin alam kung anong presensya ang mababanggit sa kwentong ito, kaya manatili kayo hanggang sa dulo. Ang Bundok Banahaw. Isang bundok na halos 3,000 metro ang taas at para sa marami, tahanan ng dasal, himala at mga lihim na hindi maipaliwanag. Tuwing mahal na araw, libo-libo ang umaakyat dito para magpenitensya, magdasal o humanap ng koneksyon sa mas mataas na puwersa. Sabi ng matatanda, dito raw nagmumula ang kakaibang enerhiya na nagbibigay ng tahimik na pagpapala. Pero hindi lahat ng pumupunta binabalikan ang bundok ng payapa. Ang ilan may dalang kwentong hindi nila malilimutan. Unang pangyayari, ang matandang gumagabay. May isang grupo raw ng kabataan mula sa Quezon na naglakad paakyat isang madaling araw. Matarik ang daan, madulas ang lupa at medyo pagod na sila. Habang naglalakad sila, bigla na lang may sumabay sa kanilang matandang lalaki na nakaputing kamisa. Tahimik lang ito, nakayuko. Pero ang bilis at gaan ng lakad niya para sa edad niya. Dito tayo dumaan, sabi raw ng matanda habang tinuturo ang isang lumang trail na halos natatakpan na ng mga dahon. Nagkatinginan ng grupo, pero dahil mukhang alam na alam ng matanda ang daan, sumunod na lang sila. Habang papalalim sila sa kakahuyan, napansin nilang unti-unting kumakapal ang hamog at biglang lumamig ang paligid. Ang mga tunog ng ibon at insekto bigla ring nawala. Parang naging bigi ang gubat. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, biglang huminto ang matanda. Tumingala ito, parang may pinakikinggan sa hangin. Tapos bigla na lang naglakad papasok sa makapal na halaman. Tinawag nila, "Tay, teka lang," pero hindi ito sumagot. Sinubukan nilang sundan pero sa unang 5 hakbang pa lang nila, nawala na. Parang naglaho sa gitna ng mga puno. Pagbaba nila, nagtanong sila sa isang lokal na guide at ikinuwento ang itsura ng matanda. Malamig ang sagot ng guide. Kung sino man ang sinundan ninyo, hindi yun taga rito. Ikalawang pangyayari, mga dasal na walang tao. May ilang pilgrims naman na nagsasabing sa gitna ng kanilang paglalakad, habang tahimik silang nagdarasal, may maririnig silang mahinang bulong, tila mga dasal na sabay-sabay. Sabi nila, parang galing sa isang maliit na kapilya. Pero kapag hinahanap nila kung saan nanggagaling, wala namang gusali. Ang mas nakakakilabot, ang dasal daw ay lumaang bigkas, parang nasa wikang Latin o lumang Espanyol. May ilan pang nagsasabing naririnig nila ito na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, na para bang may nakalibing na patuloy pa ring nagdarasal hanggang ngayon. Ikatlong pangyayari, ang mga kuweba ng anito. Sa ilang bahagi ng Banahaw, may mga lugar na tinatawag na kuweba ng anito. Dito po pumupunta ang marami para magnilay-nilay. Tahimik ang lugar, pero maraming insidenteng naiulat dito. May mga biglang nahihilo, may nawawalan ng malay, at may mga pilgrims na sinasabing parang may humihila sa loob ng katawan nila. Isang grupo mula Laguna ang nagkwento na habang nakapikit sila para manalangin, may naramdaman silang malamig na kamay na parang humawak sa balikat nila. Pagdilat nila,
wala namang tao sa likod. Nang lumabas sila sa kuweba, napansin nila sa sahig na may mga bakas ng putik na parang may maliliit na paang naglakad papalayo. Ang problema, wala namang ibang tao na dumating o pumasok bago sila. Ika-4 na pangyayari, mga lugar na bawal pasukin. May mga bahagi ang bundok na ipinagbawal na mismo ng pamahalaan at ng mga lokal na espiritual na lider na pasukin. Sabi nila, delikado raw. Sobrang kapal ng halaman at kakaiba ang ayos ng lugar, kaya marami ang nawawala. Pero may ibang kwento ang mga matatanda. Sinasabi nilang ang mga talahib at halaman dito ay tumataas at bumababa. Depende sa taong naglalakad. Kung mahina raw ang loob mo o may masamang intensyon para bang tinatakpan ng halaman ang dadaanan mo para maligaw ka. Pero kung malinis ang puso mo, bigla namang lumuluwag ang daan. May isang mananampalatayang babae na nagsabing sinubukan niyang pasukin ang isang ipinagbabawal na ruta. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang bumibigat ng bumibigat ang mga paa niya na para bang may humahawak sa sakong niya pababa. Hindi na niya itinuloy. Nang lumingon siya pabalik sa trail, may nakita siyang aninong nakasilip mula sa kakahuyan. Hindi raw tao ang hugis nito. At ang pinakakilalang insidente, ang mga nawawalang gabi. May 3 hikers mula sa Maynila na umakyat para mag-overnight. Ayon sa kanila, isang gabi lang sila nagkampo. Maayos naman daw ang lahat. Pero pagbalik nila sa baba, nagulat sila dahil 2 araw na raw silang hinahanap ng mga kamag-anak nila. Sa tala ng barangay, 3 araw silang hindi bumababa. Sinabi ng mga hiker na imposible dahil isang gabi lang ang natatandaan nila. Ang tanong, saan napunta ang 2 araw na iyon? Anong nangyari sa kanila sa bundok na hindi nila namalayan? Mga utol, ang Banahaw ay bundok ng pananampalataya at hiwaga. Ang aral dito ay simple lang. Kapag papasok ka sa isang lugar na may matagal nang pinapangalagaan ng mga tao at ng kalikasan, kailangan mong magdala ng respeto at magkaroon ng malinaw na layunin. Hindi lahat ng hindi nakikita ay masama, pero hindi rin lahat ng nakikita ay ligtas. Kung gusto ninyo ng iba pang kwento tungkol sa mga bundok na may sariling mga lihim, abangan ninyo ang susunod na bahagi ng ating serye. Salamat sa pakikinig.